Ginawa niyang patag ang ahon ng Santa Praxedes. At this point, umabot ng halos 10 minuto ang layo ng breakaway sa grupo. Ang stage 6 ay may habang 228 kilometers at ito ang pinakamahaba at pinakamainit na ruta ngayong taon. Magmumula ito sa Tuguegarao City na dumaan sa mga bayan ng Alcala, Gataran, Magapit Bridge, Alacapan, Lucban, Pamplona, Sanchez Mira, La Veria, Santa Praxedes hanggang dito sa tuktok ng Luzon sa Pagudpud. Kahit mahaba ang ruta, maagang kumawala ang malaking grupo na ito. Ang 9-man breakaway na ito ay pinangungunahan ni Mervin Corpus na pang-5 sa general classification. Nandito rin si Mark Julius Bordeos, EJ Azur, Rench Michael Bondo, Kyong Ho Min, Rifki Ivansha, Jomar Camingao, Nosaid Nur at Erickson De Los Santos. At kung mapapansin natin, tanging ang LCW, Gapyong Cycling Team, Excellent Noodles, CCN at MPT Drive Hub ang walang rider sa unahan. At this point, umabot ang halos 10 minuto ang layo ng breakaway sa grupo. At kung matatapos ang karera ngayon mismo sa oras na ito, si Mervin Corpus na nasa breakaway na ang mananalo ng individual general classification dahil siya na ang virtual yellow jersey sa oras na ito. With one more final climb sa Santa Praxedes ngayong araw, malalaman natin kung may natitira pa sa karburador ng mga nasa breakaway or nabuelo lang ang mga nasa grupo para habulin sila. Gusto nyo na ba malaman? Tara! Panoorin natin! Pero bago yan, bad news naman ang dumating sa Team Excellent Noodles nang sumemplang si Mar Sudario na nabalian ng collarbone at kailangan mag-abandon sa palaro. Nabigyan naman agad siya ng karampatang medical attention ng Cardinal Santos Medical Team. Ang ahon ng Santa Praxedes ay may habang 4.6 kilometers at average gradient na halos 5%. Pero dahil na nga sa haba ng ruta, dito ay isa-isa nang napitas ang hita ng mga nasa breakaway. At bago pa dumating sa tuktok, umatake na si Kyong Ho Mi ng Seoul Cycling Team. Being a veteran, kalkulado niyang nagamit ang mga nakasama niya sa breakaway hanggang umatake siya dito. Pero hindi pa siya pwedeng magpakampante dahil sa likod niya, unti-unti nang rumaragasa ang peloton. Pero tila may swerte ring tinataglay itong si Kyong Ho Min dahil after niyang lumusong na tila pusa na may siyam na buhay sa Ilocos boundary, makakatulong niya ang tailwind dito sa last 5 kilometers. Dinapaan at piniga nito ang natitirang kilometrahe at after ng 5 hours, 13 minutes and 12 seconds at mag-average ng mahigit 43.6 kilometers per hour, taas kamay nitong kinuha ang stage win ngayong araw. One minute behind, nag-second naman dito ulit si Ivan Anisimov. Nag-third place naman si Ronald Oranza. Napanatili naman ni De Jong Ju ang polka dot jersey. Si Ibrahim Alrifay pa rin ang best young rider. Habang si Mervin Corpus naman ang magsusuot ng most combative jersey. Nangunguna pa rin with 1 minute advantage ang go for gold sa team general classification. Nadepensan pa rin ni Nikita Shulchenko ang individual general classification jersey. With more than 2 minutes ang layo sa mga kalaban niya. 8 stages na lang ang natitira. At wala pa tayo sa matatarik na ruta. Makakahabol pa kaya ang mga Pinoy? Ang susunod na stage 7 ay isang 22 kilometer individual time trial. Sino kaya ang maghahari dito? Comment nyo naman sa ibaba.